Ilang mga sasakyan ng pamilya Diskaya ang ipa-public auction ng Bureau of Customs. At year-end bonus at cash gift maagang matatanggap ng mga kawani ng gobyerno. Inanunsyo ng Bureau of Customs na magsasagawa sila ng public auction sa pamamagitan ng sealed bidding sa 7 nahuling sasakyan ng mga Diskaya nitong Oktubre. Isasalang sa auction ng Toyota Tundra 2022, Toyota Sequoia 2023, Rolls-Royce Cullinan 2023, Mercedes-Benz G63 AMG 2022, Mercedes-Benz G500 2019, Lincoln Navigator L 2021, at Bentley Bentayga 2022. Bukas ang public viewing sa mga interesadong bidders mula November 10 hanggang 12 at gagawin ang auction sa November 17. May good news ang palasyo sa mga kawani ng gobyerno 51 days bago ang Pasko. Maaga kasi pamimigay ng Department of Budget and Management ang year-end bonus at 5,000 cash gift ngayong Nobyembre. Para sa fiscal year 2025, may kabuuang 63.69 billion pesos ang inilaan para sa year-end bonus ng mga sibilyan at uniform personnel at 9.24 billion pesos naman para sa cash gift na sasaklaw sa mahigit 1.85 million empleyado ng pamahalaan sa buong bansa. Ang naturang hakbang ng DBM sa pangunguna ni Secretary Amenah Pangandaman ay pagpapakita ng Marcos administration sa pagpapahalaga sa mga lingkod bayan at sa kanilang kabayanihan para sa bayan. Isa rin ito sa mga hakbang ng pamahalaan sa pagkilala sa pagsisikap at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno. Bagamat pinawi ng Department of Health ang alalahanin sa tumataas na kaso ng influenza-like illness sa bansa, hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala kung nakakaranas na ng sintomas ng flu. Alamin kung bakit sa report na ito. Tuwing tag-ulan, hindi lang baha ang kalaban ng mga Pilipino. Kaakibat na ng tag-ulan ang mabilis na pagtaas ng bilang ng kaso ng mga influenza-like illness o ILI. Ayon sa Department of Health, wala namang outbreak ng trangkaso o ILI, kundi normal na flu season lang. Pero kahit na seasonal flu lang ito, hindi dapat basta-bastang ipagsawalang bahala ang sintomas ng trangkaso dahil maaari itong mauwi sa mas malalang karamdaman, gaya ng karanasan ng ama ni Patricia. Kwento ni Patricia, ilang araw silang nag-alala dahil hindi gumagaling ang ama kahit natapos ng antibiotics. Hanggang sa nalaman nilang diagnose na pala ito ng pneumonia na dulot ng MRSA. Itinuturing ng US Centers for Disease Control and Prevention ang methicillin-resistant Staphylococcus aureus o MRSA bilang isang seryosong banta. Isang uri kasi ito ng staph bacteria na resistant o hindi tinatablan ng ilang antibiotics. Dahil sa naranasan ng ama, aktibo sa social media si Patricia para ibahagi ang nangyari at ang kahalagahan ng tamang pag-inom ng antibiotics. And then, syempre, dinala namin siya sa emergency room. Hindi na siya makahinga, sobra yung ubo niya. And then, pagdating dun sa hospital, binigyan siya ulit through IV na azithromycin ulit, which is again, ordinary antibiotic, and then cefixime ulit through IV. Tapos, 4 days na, mataas pa rin, lagnat niya, like 39, mga ganun, 38 to 39, hindi bumababa. Tapos round the clock paracetamol. So there's something wrong kasi hindi gumagana. Dahil hindi bumubuti ang kondisyon, nagdesisyon ang pulmonologist ng kanyang ama na bigyan ito ng gamot na piperacillin na karaniwang ginagamit laban sa MRSA. Dito na nagsimulang gumanda ang kalagayan ng kanyang ama. So, binigyan niya siya ng Kenzoline on the 4th day na gabi. And then, like after 2 days, medyo bumababa na yung lagnat niya. Doon niya napatunayan na it is MRSA because Kenzoline, a pipermethicillin antibiotic, is dedicated for MRSA. Isang linggong na-confine ang ama sa ospital habang nabalot ng takot at pagkalito ang pamilya ni Patricia. Walang ibang magawa kundi manalangin at magtiwala sa mga doktor. Ang natutunan ko sa with my family is health really is everything. Wag mo talagang ipagwalang bahala kahit simpleng sintomas kasi isipin mo, ubo lang yan, sipon lang yan, gagaling din. Paano kung pinabayaan namin? Paano kung hindi namin pina-check yung daddy ko? Baka wala na siya ngayon. Ngayon, maayos ng kalagayan ng ama ni Patricia.
patuloy na nagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamins, tamang pahinga at tamang pagkain. Bukas alamin kung paano mapoprotektahan ang sarili laban sa influenza-like illness sa Part 2 ng aking special report. At iyan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan na rin po kami sa Spotify. Ako, si Michelle Giliang. 51 days na lang, Pasko na!